Ayan, no, so nakalibre tayo ng almusal doon sa ating katrabaho, no, sa ating kaibigan, yung dating katrabaho ko sa Taiwan. Ayan, palito na tayo ng ano ngayon. Magbukas muna pala akong Google, no. Google Map muna tayo kasi hindi ko alam ang Paruhas. Wala na tayong baterya pero sana umabot. Punta tayong ano ngayon, Dungay Port ng Roxas. Yan, update tayo sa ating biyahe ngayon, no. So dito tayo sa may Bulalakaw Port. Dumating tayo dito ng 3 o'clock ng 3:09 ng hapon, no. At ngayon lang tayo makakasakay ng barko. Ang alis ng barko kasi is 10 o'clock. 10 pa yung alis ng barko. Galing ako ng Roxas, kaso hindi na ako nakasakay sa Roxas. Hindi na nagpapasakay ang Roxas ng motor. Kaya dumiretso ako dito ng Bulalakaw. At salamat sa Diyos at makasakay tayo ngayon alas 10. So yan, may ticket na ako. Hintay na lang sa barko. Waiting lang tayo. So yan. At going to Katiklan. So update ko kayo. Hindi na tayo nakapag-video kanina, no, gawa nung basa. Tsaka palit ako ng damit, natulog na rin ako dun sa may kantin dito sa Gusto ko sana mag-hotel, kaya lang sabi ko malawak naman yung kantin dito sa may labas ng Bulalakaw Port. So, pwede namang matulog doon. Doon ako tumambay. Yan, update tayo. Bulalakaw Port. Tayo Bulalakaw Port bound to Katiklan. Sakay tayo ng barko, no. Maulan, sobrang maulan. Kanina lakas ng ulan, buti tumila ng konti. Tumila ng konti. Ay, pwede sir. Yan, so alas 3 pa akong dumating dito sa Bulalakaw. Galing akong Roxas, kaso hindi tayo nakasakay doon kasi hindi na sila nagpapasakay ng motor. Daming pila, haba ng pila. So dumiretso na ako dito Bulalakaw. Tapos nung pagdating ko alas 3, sabi nila 10 pa. Ang biyahe pala dito is 10 AM tsaka 10 PM lang. So twice lang a day. Tiniis ko nang hintayin. So alas 3 naghintay ako hanggang ngayong oras. 9:30 tayo siguro mga 10 sakto to makakalis na. Or kasi andyan na yung mga bus bus lang daw yung hihintayin. Wala pa rin humpay, walang tila ang ulan, walang sawa ang ulan. Simula Cavite ako hanggang dito inulan. Hindi tayo tinigilan ng ulan, no? Hanggang mula pag-alis hanggang dito sa Bulalakaw. Siguro hanggang pagtawid natin ng Bacolod to maulan. Hindi na ako natuyo. Laging basa. Mabasa, matuyo na lang sa akin yung damit. Nagpahit naman akong damit kanina. Yung jacket natin, ito talaga, kasi isang riding jacket lang ang dala natin, no? Tapos may mga jacket tayo dyan, kaya lang hindi naman pwede kasi normal na jacket lang yun, hindi pwedeng may kapote naman tayo, kaya lang pag nasa biyahe tayo na bala, binabakbak na natin yung biyahe kahit walang kapote. Wala lang silong-silong, diretso ka na. Palit na lang ng damit pagkadating. Kasi kanina hinanger ko yung sinampay ko lang yung riding jacket ko, natuyo na. Tapos nagpalit na ako ng damit. Yun, no? Ang ganda ng first time natin mag Philippine Loop, no? Ang ganda ng experience natin. Binagyo. Pero hindi makakaano sa atin yan. Hindi na tayo maaawat ng bagyong yan. Bagyo lang yan. Bikers tayo Riders tayo.
kaliwa na lang po, gilid. Sige po. Adulas ng sahig ng barko. Nakaharang pa yung ano. Oh, madulas. Ay, tas. Dulas. Walang talian. Lang, walang talian. Munti pa ako tumumba. Ang dulas ng sahig ng barko. Ang dulas sa sapatos. Dulas din sa gulong ng motor. Yan, iwanan natin nakapermera yung motor para hindi umusad. Lakas ng ulan. Ayan, dito na tayo sa nakakasakay na tayo ng barko papuntang Katiklan. Hindi pa dito baba. Hindi tanaw, dilim. Siguro biyahe nito sa mga 4 to 5 hours o 6 hours ba. Ayan, nakakapagdala na tayo. Ayan, update ko na lang kayo pag nandito tayo. Papainit na yung makina. Tapos baba na tayo ng barko. Ang likot ng dagat. Tatakot akong mahirap magbalanse likot ng barko. Takot ako baka tumumba ako rito. Ang dulas pa naman ng sahig ng semento ang barko. Ayan, kita nyo yung yung gulawan ng barko. Grabe likot, lakas ng alon. Nag-aalangan ako pa. Saka hilong-hilo pa ako dun sa mahalon masyado. Nahihilo pa ako. So, tulog manok pa lang kami. Masyadong tulog. Medyo ang likot ng barko. Hirapan ako manimpang ang likot ng barko. Diba? Pahinga muna tayo, konti. Hinga muna. Tuloy ka ha? Tuloy ka, paano?